worship our living God in this place. Hallelujah. We worship you. Just have your way in this place. We lift your name, Jesus. We worship you. We exalt your name. Hallelujah. Oh, we worship you. Oh, we give you praise, Jesus. Oh Diyos, ikaw ang tunay na dakila sa mundo. Ikaw ang haring nagmahal ng tulad ko. Ginawa mo lahat, pag-ibig mo ay tapat at wagas. Wala nang kapantay sa kabutihan mo. Ang ngalan mo'y itataas sa buhay ko. Sundin ang loob mo, iparinig ang nais mo. Sa lahat ng panahon, Diyos ka sa amin. Sa lahat ng oras, nariyan para sa amin. Panginoong Jesus, purihin ka. Dakilain ka sa buhay ko. Sa lahat ng panahon, Diyos ka sa amin. Sa lahat ng oras, nariyan para sa amin. Panginoong Jesus, purihin ka. Dakilain ka sa buhay ko. Aming Ama. Ikaw ang tunay na dakila sa mundo. Ikaw ang haring nagmahal ng tulad ko. Sundin ang loob mo, iparinig ang nais mo. Sa lahat ng panahon, Diyos ka sa
Panginoon. Hallelujah. Purihin ka, Panginoon. Sinasamba ka namin, O Diyos. Hallelujah. Dapat ka sa lahat ng pagsamba at pagpuri. Ikaw lamang ang aming Diyos. Nais namin bigyan ng parangal, dakilain ka sa tanghal. Purihin ka, O Diyos. Diyos ka sa amin. Ikaw ang palaging nandiyan para sa amin. Hindi ka nagbabago, hindi ka nagkukulang. Ikaw pa rin ang aming matibay na sandigan. Hallelujah. Purihin ka, Panginoon. Purihin ka. Purihin ka, O Diyos. Purihin ka. Oh, dakila ka, O Diyos. Dakila ka, Panginoon. Wala kang katulad. Oh, makapangyarihang Diyos. Tinataas, tinatanghal. Sa iyo ang lahat ng papurit pagsamba. Dakila ka, dakila ka, O Diyos. Hallelujah. Hallelujah. Purihin ka, purihin ka, purihin ka, O Diyos. Hallelujah, Panginoong Isus, salamat sa iyo sa lahat ng iyong ginagawa sa amin. Alam namin, Panginoon, kami inaangkin at patuloy na inaaruga, inaalagaan, minamahal sa buhay na ito. Panginoon, salamat dahil nandiyan ka para sa amin. Hindi mo kami iniiwan, hindi mo kami pinababayaan. Totoo ka sa iyong mga pinapangako. Patuloy mong ninanais sa amin na kami sumunod, magparaya, magpasakop, at talagang ibuhos ang lahat-lahat ng ito sa iyo. Wala kami pwedeng ipagmalaki, O Diyos. Lahat ng nasa sa amin ay galing sa iyo. Kaya aming Ama, aming Panginoong Isus, Banal na Espiritu, pakasakupin mo po ang mga buhay po namin. Na ang buhay na ito'y tunay na magbigay ng kapurihan, kadakilaan, maitaas at maluwalhati ang iyong banal na pangalan. Panginoon, salamat sa iyo. Dahil alam namin patuloy kang kumikilos sa mga buhay po namin. Nagdadala ng konbiksyon para po patuloy kaming makaalala, Panginoon, ng mga bagay para sa iyo. Hindi lang nakasentro ang buhay ito sa aming mga sarili. Dahil alam namin, Panginoon, kung kami ay gumagawa lang sa aming mga sarili, kami po'y mabibigo. Pero kung kami ay tiwala at naglalagak ng aming tiwala sa iyo, Panginoon, alam namin hindi kami mabibigo. Palagi, Panginoon, ang kasiguruhan ng katagumpayan. Salamat, O Diyos, dahil alam namin makapangyarihan ka. At anumang gawa ng masama sa amin habang kami, Panginoon, ay naglalagak ng aming tiwala at alam namin ikaw yung humaharap sa aming mga kaaway, Lord, sigurado ang tagumpay. Kaya nandito kami, Panginoon, sa gabing ito. Patuloy na hubugin mo kami bilang mamamayan ng kalangitan ng iyong kaharian. Panginoon, ang iyong kalooban ang makapangyari sa buhay ng bawat isa sa amin. Patuloy kaming magsuko ng lahat-lahat sa amin dahil aaminin namin katulad ng iyong sinabi, kung wala kami ay wala ka rin. Kung wala ka sa amin, hindi namin kakayanin. Kaya nandito kami, Panginoon, naglalagak, Panginoon, ng aming buhay sa iyo. Tanggapin mo ito bilang haing buhay, maging karapat-dapat at kagamit-gamit para sa iyong kaluwalhatian. Panginoon, ngayong gabi, muli ka pong manguna at mangusap. Banal na Espiritu, malaya ka pong kumilos at tunay, Panginoon, na ang iyong mga salita ay tunay na ma-establish po sa aming mga buhay. Hindi po kami maging ligaw dahil sa iyo, Panginoon, nagiging matalino kami kung anong gagawin namin at hindi kami pwedeng linlangin ng aming kaaway. Lord, alam namin, tinatakpa mo kami ng makapangyarihang dugo ng Panginoong Hesus.
At ginagabayan din kami ng iyong banal na Espiritu para ang mga katotohanan ng iyong mga salita ay napapahayag ng patuloy sa amin. Manguna ka, Panginoon, sa amin. Ilalagak namin ang buhay na ito. Ilalagak namin ang gawain ito, Panginoon, sa iyo. Samahan mo po kami, banal na Espiritu. Kumilos ka, Panginoon, sa buhay ng bawat isa. Dalin mo ang iyong kalakasan at ang iyong kapangyarihan para mabago ang mga sitwasyon na hindi ayon sa iyong gusto. Salamat po sa iyo. Alam namin, mag-uumapaw ang iyong mga milagro at himala sa buhay na ito. Hindi ka patapos sa amin. Alam namin mamamangha kami sa mga susunod na iyong gagawin habang kami ay nagpapakumbaba at nagpapasakop sa iyong kalooban. Patawad sa mga kasalanan po namin. Dinisin mo kami ng banal mong dugo. Purihin ka sa gabing ito. Ang iyong mga salita ay tunay na makapenetrate sa mga puso't isipan at ang iyong mga pamantayan ay siyang aming lakaran para ikaw, aming Diyos, ay patuloy na maparangalan at maluwalhati sa aming kalagitnaan. Purihin ka, Panginoon. Maraming salamat po sa iyong buhos at nag-uumapaw na pagpapala at biyaya sa aming kalagitnaan, sa aming mga buhay, sa aming mga pamilya. Sa iyo ang lahat ng kapurihan, ang pagpapala, ang lahat ng kadakilaan at ang lahat ng kaluwalhatian. We bless you, we honor you. In Jesus' name we pray. Amen and amen, amen. Hallelujah. Good evening, church. Well, bago po siguro sa kayo magsiupo, just go around and greet one another. Magandang gabi, bayan. So welcome sa midweek service ng Life and Peace Believers Community. And this is the last Wednesday of the month of May. Ayan po, at papasok na po tayo sa ikagitnang buwan ng taong 2024. Parang bingo lang, 2024. Sa letrang, ano yung enye? Enye. Hindi wala. Okay, so tayo po ay papasok na sa panibagong buwan. So paalala lang po na ang buwan ng Hunyo medyo tayo. Ito po'y nandiyan kasi nakapaloob yung ating isa sa mga major events ng ating ministry dito sa LPBC, ang ating Summer Saya. But humirit pa ng gawain ng mga ladies. Meron daw sila sa Sabado. Sigurado kayo, ha? Sa Sabado daw, merong Ladies Fellowship, June 1. Okay, June 1. June 1. Ha? Kaya nga. Tapos alam ko, ang youth din meron sa June 29 ba? Last Saturday. Tama ba yun? Last Saturday yan. Okay, so basta yung nakakalendar naman yan, may post naman. But we definitely wanted to settle our Summer Saya. If you have not yet paid, please pay hanggang Biyernes. Pagdating ng June, sarado na po ang kalangitan at hindi na kayo papapasukin. Hindi po,
Just this is a discipline that all we need to follow. Kasi we really wanted to break the traditions, di ba? Kasi traditional, yung 11th hour ba yun? Palaging ganoon. Which I have announced this a year ahead. Okay? So minsan, yun talaga ang problema, yung nagiging problema natin. Somehow we have delayed our actions, and then when the time comes na dapat nandoon na, hindi talaga, minsan, kung kailan nandoon na, saka ka naman nawawalan, It is because there is always a preparation time. If we have prepared, we are not stressed on the days that will come para sa deadline. Okay, so gagawin pa rin natin to even after our summer saya. A-announce na kagad ako, mag-ipon na para sa next year. Okay ba yon? Kasi hanggat hindi nababasag itong traditional thinking na ito, hindi talaga ako titigil dito. To which dapat maging gano'n na tayo eh. Yung anticipated na natin na yearly, meron tayong ganito, tapos hindi tayo nag-iipon. Pagdating ng malapit na, saka tayo nagkukumahog na punuan ng lahat, tama ba? Kaya nangyayari, kung kailan malapit na, nakakapatong-patong naman yung mga expenses. Now, if we have considered it a year ahead, then it will not be a big problem. Eh nakakatuwa kasi may mga gumagawa ng paghuhulog at maraming nang makocover yung hinulog nila. Simula nung nagsimula. Wala lang problema kung lumampas eh. At least may pondo ka sa susunod na summer saya, di ba? Mainam po kasi na maging kagawian eh. Di ba? Nagpopondo ka para sa'yo at kung meron kang gustong tulungan na iba, pwede ka pang mag-extend ng tulong. Okay? So, maging kagawian po natin na parang mga langgam, no? Kasi biblical naman po yan eh. Ang mga langgam sa Proverbs, di ba? Sabing ganon, wala naman silang, wala naman silang leader, pero gumagawa sila ng paraan para pagdating ng tag-ulan, hindi na sila mauubusan ng kanilang supply. Okay? So, nababasa ba kayo ng Bible nyo? So, kung nabasa natin yon, that is what the Bible tells us eh. Just consider the ants. They don't have leaders, but they gather their stocks in the summer so that when the rainy season comes, it will not be a big problem for them because they have already saved a lot for their rainy season days. So, ganun po, gagawin na po natin yan yearly. May ma-offend man, okay lang kasi biblical naman. Ma-offend kayo sa Biblia, huwag kayo ma-offend sa tao. Pero totoo po yan na ang Biblia kailangan nagiging buhay na sa atin, hindi na lang basta binabasa, no? Kasi we can finish the daily devotion, but if that doesn't really affect us a lot, we are not just getting information and always wanting to know stories. Kagabi, ang istoryahan ay yung si Absalom at si Amnon na, sino ba yung kapatid nila? Tamar? O, di ba? Ni-rape ni Amnon si Tamar. So, nakikita natin na nangyayari pala yun, ganoon, meron na palang ganoon. Kaya si Haring David, galit na galit, di ba? Kaya yung sa devotion ko, yung kung na-send ko kanina yun, na ang title ng devotion ko Be Angry in Sin, which is dapat magalit ka naman talaga. Hindi mo ma-tolerate yung mga ganong bagay. So, seriously, ang mga bagay sa panahon po natin ngayon, we just need to
yung sinasabi ng Hagay, consider our ways. No? Kasi kapag hindi natin kinukonsidera yung mga ginagawa natin, eventually tayo rin po yung magsisisi sa huli. And God doesn't want us to have regrets in life. Amen? Ayaw ng Diyos na may mga pagsisisi tayo. Gusto niya nga palaging happy tayo eh. Happy for the moment and joyful in the inside always. Kasi puno na nga ng stress ang mundo. Nabasa niyo yung John 16, di ba? Sabi nga nun, in this world you will have tribulation. Pero ano may iniiwan ni Lord? Peace. Binigay ko na yung peace ko. O yung kapayapaan ko. Kinukuha nyo ba? Inaangkin nyo ba? Or nagpapa-apekto pa rin kayo sa tribulation? To which I have already overcome the world. Tama? So mga kapatid, i-shelve natin yung mga bagay na alam natin hindi dapat practice na isang kingdom citizen. Dito pa lang practice na tayo. Amen? So pagdating sa langit, hindi tayo estranghero, taga-langit, tapos estranghero sa langit. Okay? So mainam po na sinesettle natin yung mga hearts natin. Alam ko hindi ganun kadali po yun. Okay, but again, the best thing in this life is the more superior grace that is already available para sa ating lahat. Superior po ang grace ni Lord ngayon. Yung unable will be made able. So, pwede tayo kasi magdahilan kasi ganun, ganyan, ganito. But when we learn to consider our ways, we will let the grace of God flow and help us accomplish the will of the Lord for us. Okay, so church, we are building the kingdom of God, and this is not supposed to be another teaching in the Bible na alam natin kingdom tayo, pero ano ba talaga ang gawin natin? Kaya ngayon yung series, maiikli na lang po yung mga series natin, but these are serious series. Okay? The serious series na to. Somehow, we will address some of the issues in our walk as kingdom citizens. Kaya mga kapatid, brace yourself. This might at times offensive for us because it is not the norms. It is always against the norms and against the flow. And the Lord is willing to help us to be strengthened when we are coming against the flow. But that doesn't mean na when we are going against the flow, lalo tayong mayabang kasi nakayanan natin. It is more humbling and it is more, kumbaga, nagdadala sa atin to be more intimate with our Lord. Okay? So, hindi natin i-defeat yung purpose ng ating theme, fit for the kingdom of God. Because as much as possible, when we put our hand in the plow, we are not anymore looking back. Okay, ibig sabihin, we are sold out, we are already confident enough to follow the lead of the Lord, even though it's hard to plow, but the Lord is the one that is helping us to plow. Diba? Ang sabi niya, yung, yung sa Matthew 11 na, come to me all you who are heavy laden, labor and heavy laden, and I will give you rest. And take my yoke upon me. Take my yoke upon me. Tama ba yun? And learn of me. For my yoke is easy and my burden is light. Doon natin madidiscover na pag ang Panginoon pala, ang siyang ating kabagang, kapartner, kakonekta sa lahat ng ginagawa natin kahit mabigat, it becomes lighter and it becomes easy. And it's really, we experience and really enjoy rest from the Lord. Okay, so
Ganda na itong, actually nung kinuha ko to sa Google, ang naka-strike sa akin dyan ay yung nagliwanag, yung may light behind the clouds. Meaning, the clouds may at times bring you, tamag dito, yung dim atmosphere ba to? Kasi di ba ganun ang clouds eh? Pag may clouds, somehow may kino-cover siya. Pero when the light, the superior light comes out of that cloud, na nababaliwala yung dilim ng ulap, nahahawi siya. Ang nagre-reflect yung mismong liwanag. So, the picture here reminds me that every one of us, in spite of what we see that is so dim every day, will become lighter because we are acting as really citizens of His kingdom. Kaya yan yung series natin ngayon. Kingdom Citizens Act. Okay? Pag-act, ibig sabihin ay yung pagkilos, paggawa natin. So, basically, ito pong series na ito, sabi ko nga sa inyo, hindi ko alam kung aabutin to ng 4 o 5, pero we all wanted to take seriously what it is supposed to be to really be a kingdom citizen. Okay? So, Kingdom Citizens Act. This is series number 1. So dito, sabi nga nun, 2 Peter chapter 1, verse 3, ang sarap basahin itong talatang ito kasi, as His divine power has given to us. Okay? Ito, tandaan natin. As His divine power has given to us all things. As people of the Lord, because the Lord is powerful, ito ang sinabi niya, He has given to us all things that pertain to life and godliness. Mabubuhay ka na, matuwid ka pa. Through the knowledge of Him who called us by glory and virtue. We are not called to shame and chaos in life, but glory and virtue. So, we will be learning and His Word will be so revealed in us so that we will be able to embrace the Word. Okay, the Word that brings so much life and godliness in our life. Okay? So, sabi nga nun, as followers of Christ, we are not primarily citizens of any earthly nation. Okay? Primarily, we are not citizens of any earthly nation, but of God's kingdom. Dapat masettle ito kasi ang first and foremost who we are as followers of Jesus Christ, we are citizens of what? The kingdom of God. Okay, kasi baka mamaya, secondary na lang yung pagiging kingdom citizen natin at priority na natin. Wala namang problema sa patriotism, but you can be more patriotic if you are following the Lord. Okay? We are called to look different from other people because we are what? Anong basa? We are what? Kingdom? Wala dito sa harap. Yan. Nahuli. Okay, so we are called to look different from other people because we are what? Kingdom people. Okay? Look differently. Bakit kailangan sabihing look differently? There should always be a distinction. Okay, na nakikitang ebidensya, ibig sabihin, talagang obvious na obvious that you are a follower of Jesus Christ and that you are a citizen of God's kingdom. Sabi nga na, we've been handpicked
by the king to represent his kingdom to all nations. Now, so since we are converted into his family, into his kingdom, then we are supposed to represent his kingdom to all nations. Not just in Binyan, not just in our barangays, but to all nations. Kung saan man tayo dalhin, kasi meron sa atin nakakapunta ng ibang bansa. So we are not limited, di ba? Lalo ng mga Pilipino. Everywhere in the world, nando doon eh. But, to understand that we are kingdom people and we represent the King, we are supposed to really represent Him so well. Okay? So, sabi nga lang dito, our Lord Jesus picked us. Okay? Pinili tayo. So, handpicked. As in intentionally nominated us as to be His ambassador. O ambassador. Sa mga bansa, pag sinabing ambassador, handpick yan ng presidente para i-represent yung bansa natin sa ibang bansa. Okay? Tayo ay ganon. Si Jesus Christ na Panginoon natin ay pinili ikaw at ako intentionally intentionally kasi nagbigay tayo ng buhay natin sa Kanya, we confess Him as Lord and Savior, then we are intentionally nominated as to be His ambassador. So we are the one representing now the kingdom of God here on earth. So minsan, ito yung hindi na re-realize ng mga tumanggap sa Panginoon. Lalo na kapag sa kabataan ngayon kasi siyempre kung ano yung sayaw ng mundo, sinasayaw pag SB19 ka rin. Ano ba yung isa pa, ano ba yung kanta ng mga babae? Salamin-salamin, yung mga ganon. So somehow, ang sayaw ng mundo ay sayaw din ng mga Kristiyano. Yun yung tawag kasi ganun, parang ganun na nga nangyayari. But as an ambassador, you should be different. You always are supposed to represent the kingdom of heaven here on earth. Ano ba ang pinakikita ng isang ambassador ng Diyos sa ating lugar na pinaglagyan ng Diyos sa atin? Sa trabaho, ano bang nire-represent natin? Tayo ba o ang Panginoon natin? There's always supposed to be a big difference. Di ba yung unang binasa natin? Balikan natin yan. Sabi. Ayan. Ay, wala na. Balik-balik. Ayan. Okay, sabi nga we are called, yung pangalawang we are called to look different from other people because we are kingdom people. Okay? Looking different. Why is that looking different? Because our life should always be shining. Na minsan kung sino yung Kristiyano doon sa lugar o sa trabaho, sa eskwela, kung sino yung mga Kristiyano, sila pa yung pasimuno ng kalokohan. O kaya hindi man pasimuno pero nasama sa kalokohan. Kaya nga, we are dead serious on a life that is separated Because as called to be holy people of God, ang holy means set apart. Okay? Pag set apart, ibig sabihin, inihiwalay ka, hindi ka na doon sa dating lugar mo, sa panibagong lugar ka na. Okay? So, as kingdom people, we are called to be looking different. There should be somehow a distinction that this person is from heaven. Diba? Minsan, ewan ko, nagiging term ito ng mga unbeliever Yung kapag tumulong ka, in your own special way, you help somebody. Na nagiging litanya nila, anghel ka na pinadala ng Diyos. Hindi mga mananampalataya ito. Pakiramdam ko, ang gaang-gaang kapag kasama ka. Hindi dahil sa pinalalaki ang ulo mo. Ito'y dahil ganun talagang spirito na dinadala mo dun sa lugar, sa mga taong kausap mo. Kahit kapwa mo Kristiyano, basta kausap mo,
you will know that this is a legit and genuine citizen of heaven because the way he carry or she carries himself. Okay? So, we are ambassadors. Ba't bumabalik? Yan. Tingnan nyo, as ambassador, ito kasi ang maganda rito eh. Pag nire-represent natin ng Diyos, God has given us everything we need to do this well. Bilang ambassador, bilang representative ng Diyos, binigyan niya tayo doon sa 2 Peter na binasa natin, God has given us all things that pertains to life and godliness. So ibig sabihin, kahit sumabak tayo sa mundo, hindi tayo kulang-kulang. Kasi binigay niya na nagbigay na siya eh. So ang tanong, tinanggap ba natin? Inangkin ba natin? Niyakap ba natin? Ginawa ba natin kung anong gusto niya? So, pag ambassador, ibig sabihin, well taken care of by the one whom he is representing or she is representing. So God has given us everything we need to do this well. Totoo po yan, binigay na ng Diyos ang lahat. And He is with and equips those He calls. Pag tinawag ka ng Panginoon, sumasama ang Diyos at ini-equip ka niya, hindi ka niya hayaang maging ampaw. Na pagkagat mo'y puro hangin, parang Angel's Burger lang. Unang kagat, tinapay lahat. Tama ba, Brother Alan? Sa unang kagat, tinapay lahat. So, hindi ganun ang gusto ng Panginoon. Dinala niya tayo sa lugar, sa mundong ito, bibigay niya rin ng mga kailangan natin as ambassadors. Amen? Hindi niya tayo hayaan na gumagawa lang ng isang bagay ayon sa ating kakayanan na alam natin it will just fail and it will not kumbaga cope up with the standards of the Lord. So as an ambassador, intentionally nominated dahil tinanggap natin ng Panginoon, so we are nakain na tayo, then as we are in the kingdom of God as citizens, then God will give everything that we need so we are all able. And when He gives everything that we need, He is also there to help us use those things. Kaya nga, saan ka pa? Sabi nga, saan ka pa? Na nandoon ang special treatment ng ating hari sa atin because we are representing Him. Okay? So, bakit nagkaroon? May napipindot ako. So, ba't pa bumaba? Asan ba ako? Parang nauna ako Yan, okay. Well, bilis ng sensitive ba to? Parang okay, so Kingdom Citizens Act tayo, di ba? So Kingdom Citizens on earth as His representative are called to be, ito yung pag-iisa-isahin po natin. At marami pa po yan. Pero sisimulan muna natin sa Gospels, sa Book of Matthew, yung the Beatitudes. So ano yung mga kilos, galaw, gawa ng isang kingdom citizen? Ano ba yung ginagawa natin as we are being called by Him as representative? Unang-una, we are called to need to have a poor in, we are supposed to be poor in spirit. Ito hindi naintindihan ito ng marami. Parang literal na kinuha nila yung poor. No, yung ang pinagdiskitahan nila yung salitang poor. So ibig sabihin, pag Kristiyano ka, kailangang mahirap ka. Parang niliteral nila. Ang poor in spirit, it is what we call a description of an act or a heart that we are supposed to have for the Lord. Yan. Ang nakalagay dyan, one who recognize our brokenness and need for Jesus. This is full dependency on our King. Meaning, I cannot represent my God, hindi ko marirepresent si Jesus, kung sarili ko lang ito. So, ang mangyari, pwede mo namang gawin on your own
Ang mangyayari, glory be to me na lang ito. Hindi glory be to God. Okay? So, the one, poor in spirit means the one who recognizes the brokenness. Meaning we cannot be made whole without Jesus in our life. And how many of us can really say that Jesus is the center of this life? Si Jesus ba talaga ang sentro nito o kung sino-sino sumusentro? Na mahina naman yung sentro. Kaya natatalo, di ba? Buti na nanalo Minnesota kanina. Huminga pa. But again, poor in the spirit, when we are poor in the spirit, meaning we are recognizing that we cannot be made whole without Jesus. Amen? Hindi tayo mabubuo kung wala ang Panginoong Yesus. At aminin talaga natin yon na kapag hindi nakikialam ang Panginoon ng mga Panginoon sa buhay nito at hari ng mga hari, wala, sad-sad talaga ang buhay nito. Pwede ka namang sumikat sa buong mundo, maging makapangyarihan, pero hanggang kailan? Ay yung ba'y maglalast till eternity or hanggang dito lang? So, being poor in the Spirit is that we know for sure that we cannot make it without our God. Matthew 5 verse 3, sabi nga, blessed are the poor in spirit, for theirs is the kingdom of heaven. So ito pong talata sa Matthew 5 verse 3, pinapaalala na kapag ikaw ay umaamin na kailangan mo ang Panginoong Yesus, diyan kakampi mo ang kalangitan. Dahil ang kalangitan ang domain ng ating Panginoong Yesus. So ibig sabihin, hindi mo na kailangan si Ray Langit. Alam niyo ba yon? Kakampi mo ang langit. Pero dito, alam natin, pag nagpapakumbaba tayo, lalo tayong nagpapasako sa ating Panginoong Yesus. Nandoon yung desire natin, Lord, I just wanted to be just so connected with you because I have made you my Lord and my Savior. And how come I cannot make you Lord because I'm still the Lord in my life? And how come that I am not being saved because I am not really recognizing you as my Savior in any situation in my life? I should always be saved because you are my Savior. Tama? But how come it is not happening? It is because we have not really have that poor in spirit attitude. We know that we cannot be made whole except from Him and by Him. So, we are supposed to be poor in spirit. That is an act that we are supposed to be doing in our life. Pangalawa, diba, sabi nga nun, blessed are those who mourn. Ito naman, ang iba namang tumanggap nito ay yung nagiging iyakin naman. Yung palagi kang umiiyak, yung palaging madrama buhay mo. Diba, kaya nga, ang tao, attracted sa mga telenovela eh. Kasi yung emotion, talagang feed na feed eh. Yung mga teledrama, yung mga ganyan. Yung talagang basagan ng trip. May pinapanood ng asawa ko, talagang basag na basag ang trip ko. Galit na galit ako eh. Lakas niya pang manood, yung asawa mo, asawa ko. Alam mo ba yun? Ano ba yung pinapanood mo, ma? Asawa mo, asawa ko? Asawa ng asawa ko. Okay. Tapos mas matapang yung asawa ng asawa ko. Lahat na lang gagawin para masira ang pag-aasawahan. Mas matapang pa yung... Alam niyo yung... Minsan ganun kasi ang para bang... Ang kaharian ng Panginoon, it's not all about emotion. Tandaan niyo po ito. Yung those who mourn dito, ito po yun. Desperately longing for the restoration of the earth and for His justice to reign over all. It is more of longing
crying that there will be restoration on the earth and that His justice will reign. Okay? Mababuo ulit ang mundo. No? Ano bang mundong ginagalaw natin? Mabuo ito. Kung sira ito, gusto niyang mabuo yun. When we are mourning, ibig sabihin our hearts are really desiring that this thing will end and that the ministry of reconciliation and restoration will come to pass and manifest. And that justice will reign. Ang hustisya. Kasi sa totoo lang, di ba nga, ang sabi natin, general consensus, ang hustisya sa mundong ito ay unfair. Di ba, madidinig mo, ang hustisya ay para lang naman sa mga mayayaman, sa mga mahihirap, walang hustisya. Pero sa totoo lang, pag ikaw ay tumatangis para sa hustisya, makikita talaga yung tamang hustisya kahit na mahirap ka. Pero hindi ka pananatiling kasing mahirap ng Panginoon pag nakamit mo ang hustisya. So, all that the Lord wants is that He doesn't want everybody to be so stressed in life. When we mourn, God will be the one that will take good care and restore everything and justice will be prevailing. Gusto niya yung hustisya nangyayari sa atin. Hindi yung lalabas tayong talo ko sa kaso. Di ba, hindi naman talaga uso sa mga Kristiyano yung sa korte ng tao. Kaya hindi tama yung tawag dito, yung iniahabla, dinidemanda mo ibang tao. Korte rin ng tao yun Nasa ng hustisya doon. Kaya wala kang aasahan, ang Diyos talaga nakakapagbigay ng tamang hustisya Kaya ang ginagawa lang, di ba ni Haring David, umiiyak lang siya sa Panginoon. Tapos paano pagkatapos niyang umiyak sa Panginoon, nandun ang hustisya, nandun ang restoration. So, dinadala ng Panginoong itong beatitudes na ito, from the old to the new. Sabi niya ganun, pinagpapala yung mga tumatangis. Tumatangis para Para yung mabuo ulit ang mundo, magkaroon talaga ng hustisya yung mga naapi. So, yun yung dahilan kung bakit tayo ay tumatangis. Hindi tumatangis tayo dahil namatay yung ibon natin, yung sa aso natin, namatay yung pusa natin. Ngayon, lahat pinalilibing Yung pusa nilibing, yung aso meron pa pet cemetery, di ba? Di ba lahat ngayon may ganun Naging emotional na ang mundo. May nakikita ko sa mundo ng pag-iibon, pag nakita yung namatay itong ibon na ito. Sabi niya, ang ganda pa naman ito, makakausap ko pa naman ito. Kailan ba nakipag-usap ang ibon sa iyo? Di ba? Kahit ako, ibon ko, hindi ko naman nakakausap Tinuturoan ko, hindi pa nga magsalita Ha? Yung aso, malambing daw, malambing. Pag yan nabwisit sa iyo, kagating ganyan, di ilang turok pa yan ng anti-rabies sa likod mo. Di ba? Hindi nga, ibang-iba na kasi ngayon ang mundo Iba na yung tinatangisan ang dapat tinatangisan natin yung kaayusan. And tingnan niyo yung Matthew 5 verse 4, sabi nga blessed are those who mourn, for they shall be comforted. The true comfort is those who mourn for the restoration and justice. Yung talagang makakamit mong hustisya at magkaroon ng kabuuan ulit ang lahat, yun po yung talagang dahilan kung bakit dapat tayo tumangis. Okay? Number 3. Pero 4 lang po ito. Tuloy natin ito sa susunod na Miyerkules. Pangatlo ay to be meek. Okay, yung pagiging maamo. May mga argumento rito. Sabing ganun, si Jesus naman talaga ay hindi meek. Kasi binabanata niya nababasa niyo yung Biblia, di ba? Binabanata niya yung mga Pariseo at Saduseo.
Pero the way he speaks in the knowledge of God, in the wisdom of God. But, ito makikita mo, sa bawat salita ng Panginoon, there is a compassionate action. Basahin niyo yung mga argumento ng Panginoong Hesus sa mga Pariseo at Saduseo. Kung paano niya dinil ang mga taong ito. Dahil sabi niya ganon, yung isa sa kasalanan, siguro kung hindi niyo ako nakita, kung hindi niyo ako nakikita, hindi kayo kung nakita niyo ako, tapos nagkasala kayo, wala na kayo. Eh ngayon, nakikita niyo ako, nagkakasala pa rin kayo. So, tinatama niya, sabi nga nun, nandito na ako, pero hindi niyo pa ako inire-recognize. So, ito'y pag-abot, okay, a compassionate action for others. Dito natin maintindihan, ang pagiging maamo ay para ma-draw yung mga tao kahit masama sa iyo. Remember, Jesus was so meek. That is why even the Pharisees that is bringing a different spirit, an evil spirit in them is attracted as well. But they are not there to agree with Jesus, but still, the way Jesus deal with these people in a compassionate way shows that we are supposed to be meek people on earth. He is not debating, but he is insisting in the system of the kingdom para sa mga taong ito na ma-embrace. Pero ang problema, meron talagang ginawa sa mundong ito na hindi talaga mag-embrace. But still, the meekness must always surface. Amen? Nasusubukan po tayo dito. How well we handle situations. Lalo na kapag may mga taong argumentative, or talagang wala talagang gustong gawin, kundi i-trigger ka para mag-flare up ka, magalit ka. Pero ako, gets ko pa rin itong Matthew 5:5 na ito. Sabi yung ganon, blessed are the meek, for they shall inherit the earth. Kasi the more that you are meek, people will be just down unto you. Even though they are not always somebody whom you can welcome always, there are times na may mga tao talagang na-attract sila dahil maamo ka. Pero siyempre, the way that you will deal them is different. In compassionate action. Sabi ko, Panginoon, itong beatitudes, lalo na itong pagiging meek, hindi naman yung mukha kang meek palagi. Yung iba nga mukhang mean eh. Nagpapatubo pa ng bigotit balbas. Tapos nilalabas pa yung dibdib na may balahibo rin. Parang maton-maton. But again, it's not the outside appearance eh. It's more of what is in the heart. Meekness is in the heart eh. How you deal with people in a compassionate way this is meekness. Meaning you are always doing things na it will not hurt them or harm them. Ganun naman ang mga Pariseo eh. Diba? Hindi niya kahit na masama sila sa pagdidil sa Panginoong Hesus, hindi naman niya, kumbaga, hinayaan. Ano ba yung pinutulan ng tenga ni Peter? Diba? Anong ginawa ni Jesus? Pinulot yung tenga, binalik. O diba? That is a compassionate action. Somehow, tayo kasi, yung latter part niyan, maganda yung mga susunod niyan eh. Pero again, pinapasiunahan na ng Panginoon, maging maamo ka. Maging maamo tayo. Because we need to be compassionate with other people. Number 4, this is the last. Kasi 8 po yan eh. 8 beatitudes. Number 4, we need to be hungry and thirsty for righteousness. Okay? Hungry and thirsty. This is a condition of the heart still. Okay? The condition of the heart sa pagiging
yung quest natin to really be living in a righteous way, because Jesus is the righteousness of God in us, di ba? Ang Panginoong Hesus ang katuwiran ng Diyos sa atin. So ang gusto ng Panginoon, maging uhaw at gutom tayo para sa katuwiran na yan. We are longing to see Jesus and pursuing Him with what? Intensity. Wanting others to walk closely with Him too. So gusto natin makahawa na ang katuwiran ay hindi lang sa atin, pati yung iba gagawa rin ng matuwid. Kasi marami namang tama pero maraming may tama. Alam mo? Pero yung hindi palaging tama, kailangan matuwid. It can be right, but it is far better to be righteous. And it is by the power of God. So, hungry and thirsty for righteousness, that is our quest. This is supposed to be our desire. Yun dapat yung palagi nating ginugusto. Lord, gagawa ko ng isang bagay. I just wanted it to be in a righteous way. Your way, kasi your way is righteous always Gagawa ka ng bagay na alam mong standard talaga ni Lord. Hindi standard mo lang. Hindi lang standard ng mundo. Kasi marami namang mabuti sa mundo. Pero hindi lahat ng mabuti ay matuwid. Yung sinasabi ng Proverbs na there's a way that seems right to a man, but the end thereof is death or destruction. So, when we are hungry and thirsty for righteousness, we are just longing to see Jesus. Meaning, we wanted Him to shine on us. Whatever we do, He is shining on us. And we are pursuing Him every day with intensity. Meaning, God, this is me. This is who you made me to be. A citizen of the heaven. And then I need to pursue righteousness in my life. I just need to be walking closely with you and also wanting others to walk closely with you also. So Matthew 5 verse 6, sabi nga noon, blessed are those who hunger and thirst for righteousness, for they shall be filled. Ang feeling dito ay yung feeling ng presence ni God. The Spirit of God, because without the infilling of the Holy Spirit, we cannot live and walk righteously. I hope naintindihan niyo po ito. The more na nagkikrave tayo sa katuwiran ng Panginoon sa buhay po natin, the more na siyang magpupuno niyan kasi hindi tayo magiging matuwid sa sarili natin. Tama? Isipin niyo lang yung sinabi ng Romans. Sabi ganon, there is none that is righteous, no, not one. And in order for us to be righteous, we are supposed to be hungry and thirsty for that righteousness so that Jesus and the Spirit of the living God will fill us and enable us to be righteous before Him. The way Abraham did it, it is because he is hungry and thirsty for righteousness. Diba? Sabi ganon, it was accounted for him for righteousness. Bakit? Sinunod niya ang Diyos. Ang hirap sumunod sa Diyos, lalo na't ang anak mo, ibibigay mo kaysa isang anak na binigay sa'yo, ibibigay mo pa. May mga bagay na may pinare-release ang Panginoon, pero hindi natin ma-release. But if this will be a righteous, a righteous requirement of God, then I need to let it go from me. Because when we are hungry and thirsty for righteousness, surely the Lord is the one that is filling each and every one of us. Okay? Huli na ba yan? O, the last. Okay, tingnan niyo po. As kingdom citizen, we are shaped for the benefit of others. Yung buhay pong ito, bilang mamamayan ng kalangitan, ay hinuhubog ng Diyos para sa benepisyo ng iba. Dahil mismong ang Panginoong Yesus, He did not live on His own. He lived for others. Okay? As He is, so are we. Tama?
So it is to show Jesus to be so alive in us and willing to shape their lives too. Gusto ng Panginoon, buhay na buhay siya sa atin at maging buhay din siya sa buhay ng iba. So yun po yung act. So 4 pa lang po yan. So sa next Wednesday, yung 4 pa na Beatitudes. So I hope you learned something from what I'm sharing. Yung una-una, poor in spirit, humility, tapos you mourn, tumatangis ka para sa restoration and justice, tapos being meek. Ang pagiging maamo ay showing compassion over other people. And the last one is hungry and thirsty for righteousness. So dito pa lang, na-establish na yung ating pagiging mamamayan talaga. Kung tayo ay poor in spirit, ibig sabihin, we remain humble before the Lord. We mourn for justice and restoration. We are meek. We are compassionate with our action to others and hungry for and thirsty for righteousness. It is all about who we are while living here on earth temporarily. Kasi we will not live here permanently, di ba? Because after this life, there's another life. But what we can do here while we are still alive is that we act as kingdom citizens of God. Amen? So I hope meron po tayong nakukuha. I know the series will be, hindi naman to mahaba eh. Hindi naman to ganun kahaba. Pero paalala lang po no, na kung may nakikita kayo mga kapatiran natin na umaatin dati ng Miyerkules, o kahit hindi umaatin ng Miyerkules, sis, bro, atin ka ng Wednesday service ng midweek kasi malalaman mo kung Kristiyano ka. kasi at least madedetermine mo, mamamayan ba ako ng langit o mamamayan lang ako ng Binyang? O Los Baños o Santa Cruz o Santa Rosa, Cabuyao, Calamba, San Pedro. At least nalalaman natin kung sino talaga tayo. Amen? Maganda to nare-reveal yung dapat pagkatao natin bilang mamamayan ng kalangitan. So hindi tayo hiwalay habang nandito tayo sa lupa, alam natin kung ano yung gusto niyang ipagawa habang nandito tayo sa mundong ito. Amen? God doesn't want you to be a stranger or a foreigner while living on earth. We are all citizens of heaven. Tayo po tayong lahat. Did you get anything, church? Hallelujah. Let's honor the Lord with our tithes and our offerings. Kahapon pala ay birthday ni Sister Russell, ni Brother MJ. At kung ikaw ay nanonood, Brother MJ, alam mo na. Magparamdam ka. Sabihin ko sa kanya, sasabihin ko kay MJ, panoorin mo yung Wednesday service. Kasi may special mention ka doon. Magparamdam ka. Okay, so I hope we are not just getting information. We are just not just adding up knowledge. Dito po sa ating midweek service. Nilaan po natin talaga yung midweek service para sa teaching. So for us to be shaped up as who we are. Kasi hanggat maaari, to be honest with you, I grew up in a traditional church. And everybody actually are exposed to a traditional church. And now God is changing it. It's really difficult to embrace change.
But as much as possible, if it is the will of the Lord, then let it be. Diba? Kailangan mabasag yung, sabi nga ang Lord ay nasa business ng pag-uproot at mag-replant. And this is the thing that is happening right now. And we still are doing it earlier in this church. So this will move on until the Lord returns. And I hope and I pray that when we see Jesus face to face, sabihin natin, Lord, citizen mo talaga ako. Ikaw ang hari ko, namumuhay ako para sa iyo habang nandito ako sa lupa. Hallelujah. Tayo po'y manalangin. Let's bow our heads and close our eyes. Dakilang Diyos, maraming salamat po ulit sa iyo. Sa bawat gawa at pagkilos, kami bilang mga tinawag na mananampalataya, tagasunod ng Panginoong Jesucristo. Aking dalangin, Panginoon, na hindi kami layo sa iyong mga gusto at kalooban, kundi ang aming sinusundan ay talagang lahat ng iyong mga pamantayan. Alam namin sa ganang aming mga sarili, hindi naman po talaga kakayanin. Pero kami nagpapasalamat dahil ibinigay mo rin sa amin ang iyong banal na Espiritu. We are not orphans. There is a helper. There is a comforter. There is a standby, a strengthener, our advocate, our intercessor. We know the Holy Spirit will help us to follow the standards of our Lord Jesus Christ, the Bible, the Word of God. Panginoon, bilang mga mamamayan ng langit, alam namin ito yung mga pamantayan mo sa amin at yung mga dapat maging asal po namin. Panginoon, tulungan mo kami unti-unti na ma-absorb ito sa katauhan po namin. Lahat po ng mga inugat ng tradisyon, mga bagay na hindi po sa iyo, Lord, putulin mo na po ito in the name of Jesus. And let it be, God, that we are not anymore conformed into this world, but we are willing to be transformed by the renewing of our mind and even our hearts. Let it be na maka-follow kami, talagang maka-obey kami sa mga gusto mo para sa amin. But we are not prideful, we are not boastful, but we are humble, submissive, and always willing to surrender everything unto you so that you are able to take control, take dominion, and reign over this life that we have from you. God, I pray in this church, Life and Peace Believers Community, na talagang magpasakop kami sa gusto mo. At talagang makita saan man kami pumunta na kami mamamayan ng langit at nagre-representa sa hari ng mga hari, Panginoon ng mga Panginoon. Lord, tulungan mo kami, huwag kaming mag-resist, kundi kung ano man yung sinasabi mo, yun po yung masundan sa araw-araw. At alam naman namin, Panginoon, hindi kami talo dito, katulad ng binasa namin kanina. Dahil makapangyarihan ng aming Diyos, ikaw ay nagbigay ng lahat ng kailangan namin that pertains to life and godliness. Ang pagkakatawag mo sa amin ay para sa kaluwalhatian at para sa kagandang asal, para po, Panginoon, makita nila ang Diyos na aming pinagliliguran ay mabuti, matapat, at patuloy na magdadala ng kagandahan sa buhay. Kahit na may hirap, kahit na may mga bagay na hinaharap na pawang hindi madaling harapin, pero dahil tinutulungan mo kami, nakakaya po namin. Salamat, Panginoon, dinideklara ko na ang simbahang ito'y patuloy na lalago sa aming relasyon sa iyo.
hindi po mananatiling bansot o bata, kundi nagkakaroon ng pagbabagong tunay, talagang nagmamature at nagiging established sa aming mga puso at buhay at pananampalataya. Dahil alam namin ang pag-asa ng maraming tao ay makasumpong sila na mga taong talagang sold out sa Panginoong Jesucristo. Nandito po kami, Panginoon. Manguna ka po sa amin at tulungan mo po ang simbahang ito talagang maisakatuparan ang iyong kalooban. Hindi lang po individual, kundi bawat pamilya'y maabot at mabago ng iyong mga salita at kapangyarihan ng iyong banal na Espiritu. At ikaw, aming Ama, ay palaging madakila, maitaas at maluwalhati at palagi rin napaparangalan sa bawat isa sa amin. Lord, declaring that Life and Peace Believers Community will rise and bring honor and glory to your holy name. Salamat po, Panginoon. We will surely see that everything will just flow in accordance to your will, and we will see fulfillment in the lives of people who are joining in this place and seeing them improving, maturing, growing, and serving the Lord all the way. Salamat po, Panginoon, sa iyo. Salamat po sa gabing ito. Salamat sa pagtitipon-tipong ito dahil alam namin ikaw ang sentro ng aming pagpupulong. Purihin ka po, Panginoon, declaring the blessings of our God, the miracles of our God, the power of God to be displayed in each and every one of us here and their families as well. Life and Peace Believers Community is all for your glory alone. We love you. We bless you. Thank you for this wonderful evening. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Hallelujah. Well, you are the blessed of the Lord. You are a great blessing. And your life will be a blessing to many lives in Jesus' name. Amen. Thank you for joining. God bless everyone. See you on Sunday.